So, purihin po ang Diyos sa umagang ito. And Merry Christmas in advance. 12 days to go for Christmas. Dito sa UAE, maaaring hindi ganon katindi yung celebration ng Christmas. Unlike sa Pilipinas, talagang hindi na mapakali yung mga tao. Laging punong-puno yung mall para sa pagbili ng mga gifts. Pero kahit dito sa UAE, hindi gaanong sineselebrate. Sa ating mga Pilipino, walang makakapigil niyan, yung celebration. Amen po ba? We will celebrate Christmas. Pakisabi nga sa katabi nyo, Merry Christmas. Pakisabi ulit, Bekenemen. Bekeneman, may regalo kayo. Baka naman, This is the time, yung bawat isa is busy for their gifts, Yung bang lahat nag-iisip kung anong regalo yung ibibigay doon sa kanilang mga loved ones, Lahat tayo nag-iisip ng regalo. Sa Pilipinas, di ba, sa school merong, ewan ko kung dito sa school dito, merong exchange gift. Meron din bang exchange gift dito? Wala yata, sa mga school. Sa atin, sa Pinas, pag Christmas, may exchange gift. Sa company, meron ding exchange gift. Yung mga dabar cards natin, di ba? Pag magkakasama tayo, meron ding exchange gift. At within the family, di ba, si nanay, si tatay, si lolo, si lola, si kuya, si ate, meron din tayong exchange gift, Lagi tayong naghahanap ng what we are going to give doon sa ating mga loved ones, At kung minsan, ang hirap mamili ng regalo, Yung bang gusto mong, yung ibibigay mo doon sa riregaluhan mo, iniisip mo kung ma-appreciate ba nila yung ibibigay mo. Hirap na hirap kang mag-isip kung ano yung ibibigay, di ba? Pupunta ka sa isang store, sa mall, hawak mo na yung isang bagay na regalo, tatanungin mo yung asawa mo, yung anak mo, pwede ba to? Magugustuhan kaya niya to? Di ba? Panay tayong gano'n, Tapos pag hindi tayo nag-agree, lilipat na naman sa ibang store, hanap na naman. Para sa isang tao pa lang yun, kung more than 5, 10, or 20 people yung riregaluhan mo, kulang yung isang araw mo, sa paghahanap ng regalo. So, lagi ganon tayo, We are always looking for a gift para doon sa loved ones natin. Kasi mahal na mahal natin, We search, we compare, then we spend. We want our gift to be meaningful, We want our gift to be appreciated. We want to express our value and love, Pero today, let me ask you something deeper today, What is the best gift you can give to God? Baka nalilimutan nyo, hindi natin birthday sa 25. Sino yung may birthday? Di ba si Jesus? Baka masyado tayong busy doon sa mga riregaluhan natin at nalilimutan natin na hindi tayo yung may birthday. Di ba? Si Jesus. So, huwag natin kakalimutan. Tanong natin sa sarili natin, ano ba yung best gift that I can give to Jesus? Meron na ba kayong naisip? Meron ba kayong alam na best gift that you can give to God? Kasi, maaring we are offering our songs, Dito, worship, we are giving our tithes and offering, We are giving our attendance sa church. So, gusto ng Diyos yun. We are offering that to God, We are offering our service. But alam nyo ba, sa totoo lang, God doesn't need anything from us. Naniniwala ba kayo doon? He is the creator of everything.
Siya yung source ng lahat ng bagay, ano? But there is something He still desires from us. Ano kaya yun? Ano kaya yung gusto ng Diyos na may-ari nung lahat ng bagay, who created the universe, the galaxies, the oceans, the mountains, everything you can see around galing sa Diyos. And yet, the God who needs nothing wants something from you. Ano kaya yung wants bagay na yun? Something He will never force. Something that only you can offer. Ano kaya yon? So that is your heart. Your heart. Natutuwa nga ako, umugma yung kanta doon kanina, yung gratitude. Ito lately, yun ang gustong-gusto kong pinapakinggan sa sasakyan eh. Yung I have nothing much to offer for a king. Totoo naman, di ba? We have nothing much except a heart that sing hallelujah. Wala naman tayong pwedeng ibigay sa Diyos, Kanya yung lahat eh. Di ba? Except that our heart. Ang galing ng kanta. Yung gratitude, yung pasasalamat. So I throw up my hands and praise you again and again. So ito yung bagay, yung heart, yung gusto, the greatest gift that we can give to God is not from your wallet, it's not your talent, it's not your ability, but it's your heart. Amen po ba? It's your heart. Pakisabi nga sa katabi nyo, ang gusto ng Diyos ay ang aking puso. Yeah, yung puso natin ang gusto ng Diyos. Kasi, yun talaga yung kailangan niya. Kasi nga sabi ko sa inyo, everything is from Him. Pero yung heart, hindi niya po persahin na hingi sa iyo yun. You have to offer that heart to God. Sabi nga doon sa Jeremiah 29 verses 11 to 13, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. So panay heart, makikita lang natin ang Diyos, sabi niya, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Talagang puso pa rin, Sabi nga sa Proverbs 23:26, My son, give me your... Yun ang hinihingi ng Diyos. Yung ating puso. Hindi yung ating wallet, kundi yung ating puso. Ano ba? So, you have to give your heart to Jesus. That is our gift of relationship. Yun yung hinihingi ng Diyos. Ito yung unang gustong-gusto ng Diyos sa atin, yung ating puso, It's not just our religious performance, but He is asking for closeness, Maging close tayo sa Diyos. Bakit kaya puso? Bakit kaya puso yung gusto ng Diyos? Because the heart is the center of your life. Iyan yung nagko-control, nung ating buhay nga. Kaya nga dapat ingatan niyo yung puso niyo. Sabi, it is deceitful above all things. Mandaraya yung puso. Alam niyo po ba yon? Kaya hindi tayo nagdidepende sa feeling lang eh. Mandaraya yan. Sabi, sa Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Yun yung nagdedetermine ang course ng buhay mo, yung puso mo. Di ba kaya iingatan mong mabuti yung puso mo, Ibibigay natin siya sa Diyos. At yung mga single dyan, iingatan nyo kung kanino ibibigay yung puso nyo, ha? Amen? Iingatan nyo kung kanino nyo ibibigay yung inyong puso. Kasi mandaraya nga yan. So kailangan alam nyo yung pagbibigay nyo ng inyong puso,
Oo, yung focus nyo talaga una sa Diyos. Ano? You have to give your heart to God dahil yun nagre-reveal ng true love nyo sa Diyos. It is the one gift that He will never force you to give. Hindi niya kayo pipilitin na ibigay yung puso niyo sa Kanya. Iyon yung sinasabi na kung saan ibibigay niyo siya wholeheartedly. So, there are three things to consider when we are giving our heart to God. Number one, we have to give God your time. Kung mahal mo yung Diyos, ibibigay mo yung time mo para sa Diyos. Ano? This is the gift of attention. Ano? You know that time is the currency of love. Alam niyo po ba yun? Time is the... Kaya nga pag tinanong kayo, you spell love. Yung spelling ng love, hindi L-O-V-E. It's T-I-M-E. It's time. Pag pina-spell sa inyo love. Because that is the currency of love. Hindi ka pwedeng pagmahal nang hindi ka nagbibigay ng time sa taong mahal mo. Especially sa Diyos, ano? Hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos kung hindi ka naman nagbibigay ng time. Hindi mo pwedeng ibigay lang yung umaating ka lang sa church, ibinibigay mo yung offering mo, yung tithes, then tapos na. Sabi nga, talagang kailangan magbigay ka ng panahon. Kahit naman tayo, no? Sa ating mga anak, sa magulang, sa ating asawa, we express our love by giving them time. Kahit nga malayo sa Pilipinas, yung mga mahal natin nasa Pinas, we make it a point that we give time through video call, through call, through text, and everything. Hindi natin pinapabayaan noon because we love our family. Ganon din sa Diyos, Katulad nga ni David sa Psalm 63 verse 1 na sabi dito, O God, you are my God, early will I seek you. Maaga pa lang, hinahanap na ni David yung Diyos. Maaga pa lang nakikipag-connect na siya sa Diyos. Paggising pa lang sa umaga, he is already talking to God, Ito yung dapat sa bawat isa sa atin, Pagmulat nyo ng mata, is already a blessing. Dahil buhay ka, malakas ka. Nakuha mo na agad yung unang pagpapala sa araw na yon. Na binuksan mo yung mga mata mo at buhay ka, This is the first blessing at you have to thank God. Mag-connect ka na agad sa Diyos sa araw na yung pagising mo pa lang. Sabi nga ni David, early will I seek you. Kailangan talaga yung time ibibigay mo sa Panginoon. Sabi nga, you cannot love without giving time. Ito yung currency natin Ito yung basihan natin Hindi pwedeng yung pag-ibig mo hindi ka nagbibigay ng panahon. Sabi, you can give money without giving time. You can give talent without giving time. But you cannot give love without giving time. Ano po? Bakit ba nagmamatter yung time sa bawat isa sa atin? Ba't nga ba mahalaga yung time? Because time is your most valuable earthly resource. Napaka-importante ng time, Time that is wasted cannot be recovered anymore. Pag lumipas na yan, hindi mo na maibabalik yan. Yung time na yon. Kaya nga napakahalaga ng time sa bawat isa sa atin. Kahit nga sa basketball, yung 3 seconds, mahalaga, di ba? Yung last 3 seconds, napakahalaga. At imagine, di ba, yung misang yung misang na late sa aeroplano nung ilang second din na hindi nakasama sa bumagsak yung Air India. So, time is very precious, Kaya dapat iniingatan natin yan. It shows our real priorities. Kaya nga dapat yung time na yon, lagi nating inaalagaan. I remember yung isang bata na kung saan
pinangakuan, tinanong ng tatay, sabi niya, anak, ano ba yung gusto mong regalo sa Pasko? Mayaman yung tatay na ito eh. Sabi ng anak eh, I just need your time tonight. Sabi ng bata. But sabi niya, no, you can ask for laptops, mobiles, anything. I will give it to you. Sabi ng bata, Daddy, I check your calendar. I check your calendar. But that is fully booked already. I check there are clients, meetings, may mga flights, ang dami. At you are already fully booked. Sabi niya, can I ask for 1 hour of your time tonight? Yung hinihingi ng bata. Yung tatay, natauhan, And he canceled all his bookings that night. At kinausap niya yung anak niya, he is crying, Because sa pagiging busy niya to provide everything sa anak niya, nalimutan niya ng bigyan ng time yung anak niya, Sometimes ganun tayo, masyado tayong busy na nalilimutan natin, akala natin ginagawa na natin yung lahat para sa kanila. So ganun din sa Panginoon, Sometimes we are very busy with the kingdom but not with the king. Busy tayo doon sa maraming bagay, busy tayo sa mga paghayo and everything dito sa worship. Pero natanong ba natin sa sarili natin, are we spending alone our time with God? Kinakausap pa ba natin ang Diyos? Meron pa ba tayong fig tree o fig place doon sa bahay natin na kung saan we are talking God alone, one-on-one, na doon natin sinasabi lahat ng mga nararamdaman natin? We need to spend God every day of our lives, nakasama siya. Kasi yun yung hinihingi ng Diyos. The best gift na may bibigay natin una yung time, Kasi kung minsan, masyado tayong busy, hindi naman masama yung ginagawa natin. Gusto ng Diyos. We worship Him, we are attending church service, we are doing witnessing outside, outreach and everything. Pero baka nakakalimutan nyo sa kabisihan nyo doon sa mga bagay na yan, hindi nyo na nakakausap yung Diyos ng sarilinan. You have to spend time with God every day of our lives. Kasi yun yung hinihingi niya. Pwede tayong magbigay ng magandang regalo, expensive gifts, pero pwede tayong magbigay ng malaking offering and tithes and everything, pero hindi yun ang mas mahalaga sa Diyos eh. Ang mahalaga sa Diyos, yung time nyo para sa Kanya. Yung time is just like worship. Huwag niyong kalilimutan yung mga bagay na yan. Sabi nga sa Mark 1:35, kahit si Jesus, nag-spend ng time sa God the Father, sabi, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went up to a solitary place where He prayed. Meron tayong model, even Jesus, maaga rin gumigising para kausapin yung Diyos Ama, He's spending time alone with the Father. So kung gano'n si Jesus, dapat gano'n din tayo sa ating Panginoon, Because that is one of the greatest gifts we can give to God. Second, we should give God what? Your trust. This is our gift of faith. Sabi sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Kung wala tayong pananampalataya, without faith, it is impossible to please God. Ito yung bagay na kung saan hinihingi ng Diyos sa atin, Yung faith is a gift that honors Him, Dapat malaman natin yan. Why trust or yung faith natin is a gift? Kasi naniniwala tayo sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita.
God, I believe even if when I can't see. Lord, you are bigger than my fear. Lord, you can provide. You will provide. We trust Him. Lagi tayong nagtitiwala sa Kanya. Lagi tayong humahawa sa Kanya. Kasi naniniwala tayo na buhay ang Diyos. Amen? Pakisabi nga sa katabi nyo, buhay ang Diyos. Parang hindi effective yung buhay ang Diyos. Parang patayan. Pakiulit nga, sabihin mo sa katabi nyo, buhay ang Diyos. Yun, buhay ang Diyos. Amen. Buhay ang Diyos, mga kapatid. And we have to trust Him. We have to give our complete trust to Him. Ano? Dahil kung hindi natin gagawin to, hindi natin napapasaya ang Diyos. Sabi nga, without faith, it is impossible to please God. I remember one story about a girl again doon sa isang building na kung saan a blind girl nasusunog yung isang building. Nandun sa 10th floor yung bata. Bulag siya. At nandun siya, natatanaw siya ng mga firefighter sa tabi ng bintana, sa window. At sinasabi ng mga firefighter, you have to jump. We will catch you. You have to jump. Pero dahil bulag nga ang bata, she cannot see the ground. Kaya, hindi siya tumalon. So, lumipas yung ilang minuto, lumalaki yung apoy, lumalaki ang apoy. The fire goes bigger and bigger. Talagang yung bata, init na, nakasandal na siya sa wall, doon sa glass na sa may window. At patuloy na sumisigaw yung mga firefighter, you have to jump, we will catch you. Pero hindi pa rin tumatalo ng bata kasi sabi nga, hindi niya nakikita yung net o yung ground o yung mga firefighter. But suddenly, dumating yung tatay, ano? Kinuha niya yung megaphone at sumigaw siya, sweetheart, you have to jump. This is your daddy. Yun lang nung marinig niya yung boses ng bata. Without hesitation, tumalon siya sa building without seeing the ground, without seeing the net, without seeing the firefighter. She jumped because of the voice of the Father. When our Father, our God asks you to jump, you have to jump. Kuminsan ang hirap, ano? Kuminsan ang hirap na may pinapagawa sa atin ng Diyos. It seems very impossible, ano? Parang, Lord, gagawin ko ba ito? Napaka-imposible naman. At kuminsan, sa oras na ito, maaaring may mga trials tayong pinagdadaanan, may mga problema tayong pinagdadaanan, parang gusto na nating sumuko. Pero sabi ng Diyos, you have to trust me. You have to jump. Kahit hindi niya nakikita yung ground. Ano? Ito yung hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano? Our full and complete trust sa Kanya. This is the gift that we can give to Him. Ano? Yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala. Kuminsan kasi, lagi tayong nagko-compute na, kaya ko ba to? Panginoon, hindi ko naman nakikita na kaya ko to eh. Pero hindi yan eh. Sabi nga, you have to jump kahit hindi mo nakikita yung ground. Pag narinig mo yung boses ng Diyos. Kasi ito yung kailangan natin, ano? Kasi kung minsan masyado tayong nagkakalculate lagi. Kung hindi natin nakakalculate na pwede, pag sinabi ng Diyos, kaya nga ako believe na believe talaga sa mga missionary, ano? Yung mga missionary humahayo, sabi niya, yung mga missionary, they have nothing. Pero pag tinanong mo, they have everything. Ano? Wala nga sila, but if God is with them, they have everything. Kaya nga pag humayo yung mga missionary, nakakabilib, ano? Wala silang dala, kung minsan kahit ano. By faith, pupunta sila sa isang lugar, magmi-mission, pero nagsosurvive sila. Dahil they jump without seeing the ground. Ito po yung kailangan ng bawat isa sa atin, ano?
Katulad ng bata, without hesitation, nung madinig niya yung boses ng kanyang ama, si jump. Sabi nga sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart. And sa Psalms 56 verse 3, ang sabi dito, when I am afraid, I will trust you. So, we are bringing joy to God's heart kung patuloy tayong magtitiwala sa Kanya. Ano po? Ito yung hinihingi sa atin ng Diyos. First, yung ating time. Pangalawa, yung ating trust, yung ating pananampalataya. And lastly, number 3, we should give God our will. Yung will natin, This is our gift of surrender. We have to surrender our lives to God, You remember si Jesus in the Garden of Gethsemane? And sabi niya doon sa Luke 22:42, diba? Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Ito yung hinihingi ng Diyos sa atin, Yung surrendering our lives to God, Kahit si Jesus, alam niyo ba, pwede namang hindi niya tanggapin yung kamatayan na yun sa krus. Pwede niyang hindi siya magpasa ng krus, magpakahirap and everything. Pero mas pinili niya yon dahil sumunod siya sa will ng Diyos Ama. Lord, not your will, not my will, but yours be done. At sa bawat isa sa atin ngayon, we should be like Jesus, Sabihin din natin na, Lord, your will be done in my life. Maaaring inaalis ka ng Diyos sa comfort zone mo, May mga times na sabi mo, dito na lang ako, Lord, masaya na ako dito. Pero minsan tinawag ka ng Diyos na umalis doon sa comfort zone mo. But you have to surrender, Kung minsan kahit ayaw mo, you have to surrender, Parang ako din po nung una, sabi ko, magpapastor ba talaga ako? Nung una, pag kinakausap mo yung misis ko, ayaw. Nung una talagang, pwede ka namang umattend ng church. Pwede naman tayong maglingkod. Bakit ba magpapastor ka pa? Di ba? Tanong ko din sa sarili ko yun Pwede naman akong umattend sa church, Pwede namang gawin yung mga bagay-bagay kahit di nagpapastor. Akalain mo bang dito pa ako sa Dubai? Para bang gusto ko siya pero nag-aagaw yung puso at isip ko kung itutuloy ko yung bagay na yun. A lot of prayer, a lot of everything, Kausapin ko si misis ko, kasapin ko yung anak ko and everything. Pero you have to go out on your comfort zone, Pwede naman talagang nakaupo lang naman ako, hindi na tumatayo dito kasi yung pagtayo dito, akala nyo ba, you have to study 1, 2 weeks, 3 weeks before. Kasi ayaw mong ipahiya yung Diyos Hindi ka pwedeng tatayo dito kahapon ka lang nag-aral. Hindi pwede. Kasi, anong mangyayari pagka ganun, You have to prepare yourselves, At kung titingnan mo, pwede namang nakaupo lang ako. Pagkatapos nun, uuwi lang ako, Pero, I have to surrender to God yung gusto ng Diyos sa buhay ko. Ito yung calling ng Diyos, You have to jump, Kahit hindi mo nakikita yung ground, at you have to surrender your will. I remember, sino nakakakilala kay Carrie Underwood? Alam niyo yung kantang, Jesus Takes the Wheel? So, tuntua ako sa kanta na yan, parang yung istorya na ito, yung nanay, marami nang pinagdadaanan. Then, nagdadrive siya, yung anak niya nasa likod ng car, biglang nag-slip yung car at umikot-ikot na ganyan. At talagang parang yung kwento sa kwento ng kanta,
maraming nag-flash sa isip niya habang nag-i-slide yung sasakyan. At when it go to the complete stop, tinignan niya yung anak niya na safe, na tulog pa rin. Ano? Parang that time, natauhan, ayon doon sa kanta, natauhan yung nanay, ano? Natauhan siya. Parang sinasabi niya dito, sabi niya, and for the first time in a long time, she bow her head to pray. Sabi niya, Jesus, take the wheel. Take it from my hands because I can't do this on my own. I'm letting go. Ayokong kantahin eh. I'm letting go, so give me one more chance and save me from this road I'm on. Later, papakita natin kay Carla or kanino man sa kanila dito. So, Jesus, take the wheel. Kung minsan, gusto nating sumakay ang Diyos sa buhay natin doon sa ating sasakyan, ano? Pero yung Diyos gusto natin nasa backseat. Nasa backseat ang Diyos. At gusto natin tayo pa rin yung nagmamaneho. But we have to surrender our lives, ano? Jesus should take the wheel, the steering wheel, ano? Dapat siya yung nagmamaneho ng buhay natin para sure yung pupuntahan natin, ano? Kasi kung nasa backseat si Jesus at tayo pa rin yung nagkokontrol ng buhay natin, hindi yung sure yung pupuntahan natin. Hindi sure win. Ano? Mahihirapan tayo na makarating doon sa nais ng Diyos, ano? Kasi nga, we are in control of our lives, ano? And the best way, the best gift na isa na may bibigay natin is our full surrender, our total surrender sa ating Panginoon, ano? Ito yung bagay na kung saan nag-iisip tayo, ano ba yung pwede kong ibigay sa Diyos? Kasi, sa totoo lang, panay tayong hingi ng hingi sa Diyos. It's time to give back, no? Hindi yung panay, pengi noon. Hindi na Panginoon, ano? Panay pengi noon na lang. So, panay tayong hingi ng hingi. But this time, ano? Mag-reflect tayo doon sa ating mga buhay. Let us reflect ourselves and see what gift we can give to God, ano? And He is asking for what? Our heart. He is asking for our heart. Yun ang gift na may bibigay natin sa Diyos. At kung ibibigay natin yung ating puso, He need your time, He need your trust, and He need your total surrender, your will, ano? Ito yung kailangan ng Diyos para maibigay natin yung the best na regalo para sa Kanya. Magsitayo po tayo. Bilis lang, ano? So, masabi na yung lahat, ano? After everything have been said and read, the story have been told, there is one simple truth, eternal truth, na makukuha natin dito. The best gift you can give ever to God is you, yourself, your heart. God wants the real you, your real heart. Hinihingi ng Diyos yan, ano? He is asking that wounded heart, that confused heart, that broken heart, that tired heart, ano? That dreaming heart. Hinihingi ng Diyos yung the true version of you. The true version of you that nobody else sees. Siya lang yung nakakakita noon. At hinihingi ng Diyos yung puso mo na yun ngayon. Because when you give God your heart, He feels it. When you give God your time, He transforms it. When you give God your trust, He honors it. And when you give God your will, He leads you into purpose. Ito yung kailangan ng Diyos sa inyo, no? The greatest gift
we can give to God, ano? There is a great exchange, ano? You give God your life, and He gives you His life. Ito yung great exchange na nangyari sa ating buhay, ano? Your weakness for His strength, your peace, your fear for His peace, your failures for His mercy, your sin for His forgiveness, your confusion for His direction. Ito yung exchange na ibinibigay natin sa Diyos, ano? Tandaan nyo, we cannot outgive God. Hindi natin pwedeng malampasan kung paano magbigay ang Diyos. Pero ang hinihingi lang ng Diyos sa bawat isa sa atin, yung ating puso, ano? Not your gold, not your talents, not your accomplishment, not your achievements. He want only your heart. Yung puso mo lang, ano? Huwag niyong kalilimutan. So today, this is the invitation. No? Ito yung invitation. Give Him yourself completely, willingly, and wholeheartedly. And remember this. The best gift we can give to God, who owns everything, is the one thing He won't take without permission. And that is our heart. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. We are very thankful for your message, oh God. And we are praying, Panginoon, na nawa maging buhay sa aming puso yung mensahe na ito, oh God. We are thinking of the best gift na ibibigay sa iyo, Panginoon. At nakita namin today kung ano yun, oh God. And that is our heart. Tulungan mo, Panginoon, na maibigay namin ng buong ito sa iyo, Panginoon. Without hesitation, Panginoon, ibibigay namin yung aming buong puso sa iyo, Panginoon. At naniniwala kami from this time onwards, oh God, kapag nagsuko kami ng buhay sa iyo at ibigay namin ito, nasa mabuti kaming mga kamay, oh Lord. Thank you, Lord, for this life you have given to us, oh God. Thank you, Lord, dahil nakilala ka namin, Panginoon. Maaring wala kaming maraming material na bagay, but we can give our heart to you, O Lord. At iyon ay sapat na para sa iyo, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Panginoon, for this privilege, for this opportunity, O God, na may bibigay namin yung aming hiram na buhay sa iyo, O God. Naniniwala kami, Panginoon, na sa oras na ito, kinausap mo yung bawat isa. Nagpapasalamat kami ngayon at dalangin namin, Panginoon, na maging handa kami sa pagbibigay ng aming puso sa iyo. We are very thankful, O God, sa buhay na ito na bigay mo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan at itinataas namin ang pangalan mo, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.